I mean, it's like compared to iconic, ganyan, respected in the industry. So para sa akin, isang blessing yun na matawag kang gano'n. And, still being in this business at nabibigyan ka ng, and you're entrusted with a good and good projects, talagang you feel truly blessed. Miss Vina, what was it like nung nagsama-sama kayong mga 90s, OGs, divas? Alam mo, mixed emotions kasi ang tagal din namin hindi nagkatrabaho. And we never worked together in a teleserye. We always see each other. Of course, that's entertainment. Everyone knows that. Yung iba naman sa ASAP or guestings. Kaya kami ni Mane sa, alam mo yun, sa mga guestings dito sa GMA. And it's the first time that we get to really work together, to bond dahil sa Born to Shine. Kaya yung katulad dito, may mga production numbers kami, excited kami na parang, okay, ano bang isusuot mo? Mga gano'n na kaagad. Okay, parang I think we really have to reverse this. Yung harmony natin, kailangan ayusin natin. Kasi di ba, I mean, we really work together as a team. Kasi parang feeling namin, nag-umpisa kami sa That's Entertainment. Parang nagre-reminisce kami parang memories, di ba? Parang gano'n ang nangyayari sa amin. Very nostalgic nga para sa aming mga batang 90s na mapakinggan at mapanood kayo ulit na kumakanta on stage. And those songs kasi yun yung kinalakihan namin Talagang sinama ko sila Magsama-sama tayo dito, guys. Hindi, totoo naman. Kamay Totoo tayo. naman. Totoo Those naman. are Kahit si Smokey na sinasabi kanina. Those are the songs from our, diba? Like what Ng I've mga said, kabataan namin. itong Born to Shine really connects generations. Kasi yung mga long time na viewers natin, yung mga nanonood noon, parang it will bring back the memories kasi nandun kami, di ba? Tapos yung mga new generations na mga manunood ngayon, makikita nila yung different type of stories. Ganun din naman ilang beses na natin napanood yung konseptong to, mangarap, because this is our life. As a singer, talagang we really, talagang we want to chase our dreams. So ganun din, kaya lang dito, with a twist. Parang nga siyang Mga fresh, di ba? Fresh, ano bang anong tawag nila yan? Yung flat, oo. Hindi, parang nga siyang between walang ningning Gen Z edition. Gen Z version. Yes, di ba? Kasi may P-pop, no? Yes, May- kasi may mga ganun ng mga touch na makaka-relate yung mga younger generation. At yung role ninyo used to be in a girl group. Yes. Tama, no? Yes, Tapos ang aming group may mga is anak kayo na, Rosabellas. tapos may mga anak na Mga sumusunod sa yapak namin. Ganda. Yun na yung Yumi. ganda ng concept. But how does it feel or how is it working with this young talents na ito yung mga up and coming din ng mga I'm actually really happy for them because this is a big opportunity na kailangan maipakita nila yung talento nila. Kasi this is a big project by GMA. Dapat pag-igihan talaga nila. They have to shine talaga. So they really have to really work harder and just to give their best. Ako, not all pa kasi hindi ko pa sila nakakatrabaho dahil may iba-ibang eksena kami, yung storya namin. But I got to work with Olivia May as Megan. Siya yung anak ko kasi. So we had a lot of scenes together na she's very good. She sings well. She carries herself well. Magaling umarte. Magaling mag-memorize ng mga lines. So alam mo yung hindi ka maghihintay sa pagtitik na ano ba yan? Take 2, take 3, take 4. Parang experience. Na-experience mo ba yun? Oo, hindi ako nasistress na parang, oh my gosh. At least. Baka pero I'm very supportive naman, when it comes to my co-actors, lalo na sa mga baguhan. Yes. I'll be there. Pero itong si Megan naman, sa anak ko, no need naman. I mean, she knows what she wants and she knows what to do. So, I'm very proud of her. Very nakarelate ka sa character, si Miss Dara Halal. Oo, nakaka-relate ako kasi si Dara naman started from scratch also. Before na naging diva siya, naging superstar siya. So, may mga pinagdaanan din siya, pinaghirapan siya bago marating yung kung nasaan man siya. Parang ngayon, kwento as mo Diamond din. Diva. Parang kwento ko. Yun ang tawag, Oo, Diamond kay Dara, Diva. Diamond Diva. So parang kwento mo din, no? Si Vina, parang
ganun din. Pero maraming twist because yung storya na niya, yung backstory niya, because she was a part of Rosabella's group. And yung pagdating doon sa may mga friction when it comes to love life, di ba? So yun yung kailangan nilang abangan yun. Kaya bakit nagkaroon ng mga clash ang aming mga storya ng mga characters namin. Miss Vina, kumbaga, bago kayo naging Born to Shine, sigurado marami kayong mga na-experience din ng mga rejections, yung mga past memories nyo na medyo na-reject kayo, or ano yung mga pinagdaanan niyo? Would you like to share some bago nyo narating yung rurok ng tagumpay? For me, hindi siya rejection because unang-una, I was discovered in a choir. Parang bata pa lang siya, I was binibigay na sa kanya lahat I was eh. 9 years old. I was 8 years old. And then there's a priest na gumawa ng kanta for 6 Cebu Pop Music Festival. Out of 300 entries, 12 finalists, and I was one of them, and nakuha ko yung grand prize. I was 9 years old. So yung mga kalaban ko, mga professionals na akala nila, teenager ako kasi ang laki ng boses ko eh, husky voices. yes. Sabi na, ay, bagets pala, 9 years old. And then when I won, that's where it started. Doon na yun, nag-viva ako. Dire-diretso na. As Sharon Magdayaw, I became Vina Morales. Nabigay ni Tito Vic and Mama Mina ng Viva. In short, hindi naman naging mahirap ang journey mo eh. Hindi Ba't hindi siya yung mahirap support yung kasi? nag-start. Oo. Hindi mahirap yung nag-start kasi magaan. I don't know, maybe it's because of the prayers ng pare, ng family ko. Naging magaan, but yung hardship when it comes to yung paglipat namin from Bogo to Manila, yun yung hardship because it started from scratch, naging breadwinner ako, yung ganun, kasi we sold our house there, we sold our businesses sa Bogo, so yun yung hardship para sa amin, na mag-umpisa ulit dito sa Manila. And then, syempre, may mga intriga, may mga, alam mo yun, marami rin hardships. Yes. Nako, minsan nagsushow ka, di ba? That's entertainment. Hindi ka nababayaran. Minsan nagsushow kami dun sa, alam mo yung mga truck na gano'n, sa mga fiesta-fiesta. Those were the, Hindi ka nabayaran, Lagari DJ. days. Mga ganun, lagari. Hindi, lagari days sa iba't ibang show. Yung mga shows na mga fiesta-fiesta. Fiesta-fiesta. Naku, si Kuya Kasi naman Jerms, lagari yung mga... Hindi, si Kuya Jerms, naglilinya kami habang Yes. sinisweldohan. So, parang kami may bayad kay Kuya Jerms. Pero Vina, nahihirapan ka ba nung time na sikat ka? Hindi ko kasi naramdaman masyado. Hindi ko masyadong nailalagay sa isip ko. I don't know. Even sa Maybe the schedule peak, or sa you know, intriga? siguro, mas pasalamat yung mga generations ngayon kasi may cut-off na. Sa amin noon, walang cut-off. So from one movies to another shows, hindi kami natutulog. Yun nga. Ilang taon ako noon, 9 years old. Gigisingin ka talaga, antok na ka na. Tapos another. Yes, kasi ang first movie ko is Nakagapos na Puso. So yun yung dream ko naman, na makasama si Ate Sharon sa isang pelikula, na magkaroon kami ng duet together. So nagkaroon kami ng duet together, yung Someone's Waiting for You. So nabigyan naman ako ng opportunity ng Viva noon, na natupad yung pangarap ko. Tapos maging singer. Maging singer Tas pa utol ko man. Utol kong Wow, komisado. Siyempre, hindi yung... Hood, miss na miss kita. Yun na yung mga sumusunod sa Pero Miss Vina, doon ba sa life mo, parang, di ba parang kontrabida si Megan dito kay Jenny? Meron ba naging kontrabida on your sa buhay mo na parang may nagpadiba nung lalo na nung nagsisimula ka? Parang, Wala akong maisip kasi I've never worked with anyone na naging padiba. Kung meron man, hindi ko dinidedma ko. Alam mo yun, bakit patulan? So problema na nyo yan. Basta ako, Pero maayos meron. yung trabaho ko. Pero never akong natarayan. Kasi tataray din naman ako, di ba? Ganun din naman yun. Pero never talaga na nasigawan ako o na nabastos ako sa isang as far as I Noon can yan remember, since nag-umpisa ako. Kasi ako naman, pag may mga ganyang may nagtataray, I just disregard. Kasi hindi ko pinapatulan, mga ganun. But of course, no, may mga topak din naman talaga yung mga artista. Of course, may mga you want may to mga say nam? padiba, but- Some?
Ayoko. Kasi, Baka ngayon siya matarayan. Oo. Diyos ko, mahirap na. It's better to like, I respect them. Maybe may mga pinagdadaanan sila on that day. Or talagang ugali na talaga nilang diva. But we can't do anything about it. So I just focus on my own. Okay. Wala ka namang nakaaway nun Thank you, Wala Miss akong Bina nakaaway. from Oo. Thursday Nag-aaway lang naman Thursday kami group. ni Donna, di ba? Kasi nga, Dahil kayo nga talaga yung Ano nga bang, rivalry. group kayo nung That's? Thursday, di ba? Thursday. O, di ba? Paano Thursday pa? group siya. Very smoky. Oo, Very competitive Thursday lahat group eh. kasi natatandaan ko pag nanonood ako ng That's. Lagi ko pinapanood pag pag Saturday, yun na yung labanan ng mga competition. Oo, dinidibdib namin yan. Ang pinaka natatandaan ko na, yung nag-play ka ng Kulintang. Yes. Yun yung Anniversary pinaka natatandaan yun. ko Oo, na anniversary. that's Yes. na presentation. Na-picture ko na rin. At saka Laking yung mga, batang night. Sabi ko, mga grabe tinikling, di ba? Yes, Mga tinikling. Kasi, tinikling. hindi yung Thursday group kasi parang ang laging, Filipino. Filipinian. Oo, mga folk dances ang laging yung kaya lagi kayo nananalo. O, di ba?